Pero kung bago ka pa lang sa aking channel, paki-like, share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Hindi ka lang kilani nagseselos, pati sa mga babaeng kliyente ko na kailangan kong samahan sa mga event. Sabi nito, I told you, hindi ako nagseselos. May karapatan ba ako magselos? Inis na sabi niya. Naramdaman niyang lumapit ito sa kanya. Muli inakulong siya sa mga bisig nito. Of course you have. Asawa kita, di ba? Sabi nito. Kung binabagabag ka ng mga bagay na yon, sana sinabi mo sa akin. Dugtong pa nito na may tipid ng ngiti sa mga labi. Nag-iwas siya ng tingin. Paano ko sasabihin sa'yo? Kahit naman mag-asawa tayo, hindi naman tayo kinasal sa normal na paraan. Kaya paano kita tatanungin? Anya rito, napabugato ng hangin at tumabi sa kanya sa pagkakasandal sa pader. Naramdaman niyang ginagap nito ang palad niya. Kahit hindi normal ang paraan, we are still legally married. Hindi naman natin lubusang kilalang isa't isa. Mayroon naman tayong habang buhay para doon. Kung may mga tanong ka sabihin mo sa akin. Malumanay na sabi nito. Napabuga na rin siya ng hangin. So, ano ba talagang mayroon sa inyo ni Miss Solis? At yung mga babaeng kasama mo sa broadsheets, ano ba talaga sila? Hindi lang maganda sa akin na para akong keridang itinatago mo sa lahat. Kahit pa pumayag naman akong sekreto lang munang kasal natin. Mahinang sabi niya. Pinisil nito ang kamay niya. Sekretary ko siya. Alam niya rin na mag-asawa tayo. Napatingala siya sa sinabi nito. Niyuko siya nito. Akala ko napansin mo. Siya nga ang sumundo sa'yo, hindi ba? Besides, si Lolo naglagay sa kanya na sekretary ko. So, pwede mong sabihin siyang spy ni Lolo sa kumpanya para siguraduhin maayos ang pagsasama natin. And she's married. Mahabang paliwanag nito. Kasal na siya? Manghang sabi niya. Bahagyatong tumawa. Kaya hindi ka dapat magselo sa kanya. Yung sinasabi mo may nakakita sa amin? Hindi lang kaming dalawa magkasama noon. May kausap kaming kliyente. Siguro na makita kaming dalawa ni Lani ay noong na-excuse para mag-ban yung kliyente namin at pinag-uusapan namin kung paano makukumpinsing kliyenteng yon. Umingos na lang siya sa sinabi nito dahil narinig niya ang tawa nito sa unang pagkakataon. And about those broadsheets, kliyente lang ng kumpanyang mga yon. Mahirap silang tanggihan kaya kailangan ko silang samahan kapag ni-request nila. It's not as if I'm doing anything improper with them. Okay na bang explanation yun? Napabuga siya ng hangin. It's fine, I guess. Anya rito. Muli ay narinig niyang tumawa to at pinisil ang palad niya. At ang tungkol sa pagiging sekreto ng kasal natin. Honestly, wala naman ng problema sa akin kung lumabas man yun. Narealize ko na kung gusto kong pamunuan ng kumpanyang to, dapat magawa ko yun hindi dahil sa martial status ko o kung ano pa man, kung hindi dahil sa sarili kong kakayanan. Pero hindi ba mas alanganin para sa'yo kung biglang malalaman sa kumpanya na mag-asawa tayo? Your wormix will surely ask you about it. Hindi ka nila tatantanan. Dugtong pa nito. May punto naman to. Ayaw niyang usuyosohin siya tungkol sa personal niyang buhay. Kung may pagsasabihan man siya, ay malamang si Lena at Naya lang dahil alam naman ng mga ito ang naging sitwasyon ng pamilya niya. Bumuntong hininga siya. I get it. Sabi na lang niya. Naramdaman niyang ginampian nito ng halik ang tuktok ng ulo niya. Natigilan siya. Ito ba talaga si Casper? Bakit parang ang bait-bait nito? That's good. Sabi nito at muli itong pumindot-pindot sa cellphone niya at may tinawagan. Hindi pa nagtatagal ay nagsalita na ito.
Lani, nasan ka? What? So it's you? Gaano mo katagal bala kaming ilak dito? Buksan mong pinto. Pautos na sabi nito. Hindi pa man ito na ibababa ang cellphone nito, ay narinig niya ang pag-leak ng pinto ng storage room. Pagkatapos ay bumakas yun kasabay ng pagkalat ng liwanag doon. Nanlaki ang mga mata niya nang sumungaw roon ang sekretary ni Casper. Nakangiti ito. Oh my, okay na kayong dalawa? Nanunod yung tanong nito. Sino nasa tamang pag-iisip ang magkukulong ng mga tao sa madilim na lugar na to? Sabi ni Casper na nagpatiuna na sa palabas kaysa sa kanya. Tumawa si Lani. Tinutulungan lang kita, Mr. President. Ilang linggo ko nang hindi nakakapag-concentrate sa trabaho dahil pinoproblema mo kung bakit ka iniiwasan ni Mrs. Villanueva. Kahit wala ka ring lakad, ay palagi ka nagpapasamang bumaba sa ground floor tuwing lunch o break time. Kahit hindi mo sabihin, halata namang sinisilip mo si Mrs. Villanueva. At least, nagkaroon kayo ng pagkakataong mag-usap, hindi ba? All is well. Sabi pa nito na matapos siyang balingan at ngitian, ay nagpatiuna ng lumabas. Hindi mo naman kailangang sabihin lahat. Inis na habol dito ni Casper. Tawa na lang ang narinig niya mula sa sekretarya nito. Napatitig siya sa nakatalikod na si Casper. Nakipkip niya mga folders na hawak niya sa dibdib niya dahil sa biglang pagragodo niyon sa mga sinabi ng sekretarya nito. Kaya ba taga dumadala sa nakikita nila si Casper? Ay dahil sa kanya? Talagang nag-aalala to sa kanya. Napahinga siya na malalim dahil bigla siyang sumaya. Bigla inukumpirma niya ang dahilan kung bakit naging ganoon kabothered siya ng dahilan sa mga babaeng yon. Casper? Tawag niya rito. Tumingin ito sa kanya. Hindi ka ba nagsisisi na pinakasalan mo ko? Tumitig to sa kanya pagkatapos ay tipid niyang ngumiti. No, sa totoo lang, hindi naging masama para sa akin ang kasal dahil ikaw ang asawa ko. Sagot nito. Napipiyata siya sa sinabi nito. Inilahad nito ang kamay sa kanya. Let's go. Ihatid mo na mga files na yan sa office nyo at umuwi na tayo. Napabuntong hininga siya at tinanggap ang kamay nito. Hindi na niya kayang itanggi pa. Mahal na talaga niya to. Hindi mo naman taga kailangan mag-ayos ng husto. Wala namang mababago sa mga kamag-anak ko. Puna ni Casper kay Bella habang abala siya sa pag-a-apply ng makeup. Nilingon niya ito mula sa Vanity Mirror. Nakaitim na slacks at simpleng long sleeve polo lang ito na itinupi hanggang siko. Siya ang piniling magsuot ng simpleng bestida pero inayos niya ang buhok niya at naglalagay ng makeup. Sa araw na yon ang reunion ng pamilya nito sa bahay ni Lolo Nel. Hindi siya mapakali dahil yon ang unang beses na makikita niyang mga kamag-anak nito bilang asawa nito. Nang tanungin niya ito kung kasama ba niya makilala mga magulang nito, ay simpleng hindi lang ang sinagot nito. Hindi na siya nagtanong pa noon dahil nakikita niya sa mukha nito noon na ayaw nito yung pag-usapan. Ang ginawa niya, naglakas na lang siya ng loob na magtanong kay Aling Isyang kung may alam ito. At nalaman niya na matagal nang patay ang mga magulang ni Casper. Naisip niya na marahil ay may dahilan si Casper kung bakit ayaw nitong pag-usapan yon. Kaya nangako siya sa sarili niya. Nahihintay na lamang niyang sandaling magbubukas na ito tungkol sa buhay nito sa kanya. Sinasabi mo lang yan kasi magkamag-anak kanila. Ibang tao ako. Kaya syempre hindi ko alam kung ano magiging impresyon nila sa akin. Anya rito, hindi na ito nagsalita. Ipinagtaka niya yon, kaya mabilis niyang tinapos ang pagme-makeup niya at humarap dito. Mula kasi na makulong sila sa stockroom at sabay na umuwi, ay naging maayos na ang samahan nila. Kaya mas napapansin na niya kung hindi normal o normal ang pananahimik nito. Bakit? Tanong niya rito. Bumaling ito sa kanya. Anong bakit? Balik tanong nito. Lumapit siya rito at pinakatitigan ang mukha nito. Parang may iba sa'yo ngayon eh. Ayaw mo bang umattend ang reunion ng pamilya nyo? Tanong niya rito.
Saglit na bumukas ang pagkabigla sa mga mata nito. Nagtataka ka kung bakit alam ko? Muli ay tanong niya. Bahagya siyang ngumiti. Hindi ko rin alam kung bakit. Basta alam ko lang na may mali sa'yo. Anya rito. Bumuntong hininga ito at bahagyang ngumiti kasabay ng pagkulong nito sa kanyang mga bisig nito. Thank you for noticing. Sabi nito. Yumuko pa ito at sinubsob ang mukha sa leeg niya. But I'm fine. Dugtong nito. Bigla siyang kinilabutan sa init ng hininga nito sa leeg niya. Tila may humalukay sa sikmura niya nang lalo pa siya nitong higitin, palapit sa katawan nito. At ang maramdaman niyang munting dampi ng mga labi nito sa bandang tenga niya, ay tumayo yata ang mga lahibo niya sa batok, dala ng kakaibang sensasyong dulot ng ginawa nito. Napakapit siya sa balikat nito. Casper! Daing niya. Tumigil naman to at napabuga ng hangin. Pagkatapos ay marahantong dumiretso ng tayo at bahagyang niluwagan ang pagkakahawak sa kanya. Tumingin to sa kanya na may bahagyang ngiti sa mga labi. Relax! Wala naman akong gagawing masama sa'yo hanggat hindi ka pa handa. Sabi nito na ikinainit ng mukha niya. Mula kasi na makapagpaliwanag to tungkol sa mga pinagseselosan niya, ay palaging ganoon ang sinasabi nito sa kanya tuwing niyayakap siya nito at hinahalikan, lalo na kapag matutulog na sila, na para bang nararamdaman nitong pagkataranta niya tuwing napapansin niyang pag-iiba ng paraan ng paghalik at paghawak nito. Hihintayin kita sa labas, sabi nito at lumabas na ng kwarto nila. Napasunod na lang siya ng tingin dito. Napabuga siya ng hangin upang kalmahin ang puso niyang ayaw kumalma. Alam naman niya kung ano sinasabi nitong hindi nito ipipilit. After all, mag-asawa sila. Hindi rin siya sigurado kung tagabang hindi lang siya handa sa mga ganoong bagay. Kaya natatawag yung pangalan nito tuwing nangyayari yon. Kahit na masaya siya na hindi siya pinupersa ni Casper. Patunay lang yon na nirerespeto siya nito at pinapahalagahan. Sa naisip ay napangiti na siya. Saglit pa niyang hinamig ang sarili bago sumunod na lumabas ang silid. Pagkatapak pa lang ni Bella, kaagapay si Casper sa living room ng bahay ni Lolo Nel, kung saan may ilang mga tao nang naroroon ay naramdaman na kaagad niya na may hindi tama. Pansin na pansin niya yon sa nunuring tingin ng mga matatandang babae at lalaking napatingin sa kanila ni Casper. Hindi niya tuloy na iwasang mapakapit sa braso nito at pasimple itong tingalain. Lalo siyang nabahala nang makita ang seryosong ekspresyon sa mukha nito na hindi pa niya nakikita kahit kailan. Yung parang may pader sa pagitan nito at ng mga tao sa paligid nito. Oh, nandito na palang pinsan namin. Long time no see, Casper. Bati ng isang matangkad at gwapong lalaking lumapit sa kanila. Based sa pagkakahawig nito at ni Casper, ay hindi may pagkakailang magkamag-anak ang mga ito. Nakangiti ito habang naglalakad palapit sa kanila. Pero may pakiramdam siyang hindi ito umaaktong friendly. At sino tong kasama mo? Ngayon ka lang nagdala ng babae dito ah. Puna pa nito nang tumingin sa kanya. Nailing siya sa sama ng pagpasada nito ng tingin sa kanya. Nakakawalang respeto ang tumingin ng ganyan sa asawa na may asawa, Henry. Formal na sagot ni Casper. Naramdaman niyang pumulupot ang braso nito sa bewang niya at hinigit siya palapit pa rito. Pagkatapos ay marahan siya nitong inakay palayo sa pinsan nito na nakita niyang bumukas ang pagkagulat sa sinabi nito. Napansin niya rin na mas naging mapanuri ang tingin ng mga kamag-anak nito sa kanila matapos aminin ni Casper na asawa siya nito. Pero mukhang walang balak magtanong. Naputo lang ang makapigil hiningang sandali nang sumulpot na si Lolo Nel mula sa kung saan. Na makita sila nito ay malawak na ngumiti ito. Casper, Bella, at last nandito na kayong dalawa. Magiliw na bati nito sa kanila. Saglit siyang nagkamustahan bago sila dumiretso kasamang iba pang kamag-anak ni Casper sa malaking dining table.
Pasimple niyang pinagmasdan ang mga kamag-anak nito. Mayroong 4 na may edad na babae roon. 4 ring may edad na lalaking mukhang mga asawa ng mga babae na lahat imihawig kay Lolo Nel. Kaya marahil ay mga lalaking mga anak nito. Ang mga kaedad naman niya na naroon ay pinsan ni Casper na tinawag nitong Henry, 3 pang lalaki at 2 babaeng mga mas bata pa sa kanila ng ilang taon. Nang makaupo na sa kabisera si Lolo Nel, ay nagsalita ito. "Salamat naman at nakita ko kayong ulit lahat." Nakangiting sabi nito. "Siyempre naman Papa, lagi naming inaabangan ang reunion na dito." Sabi ng isa sa may edad na babae na nagdiningning ang alahas sa katawan. Sumunod na nagsalita ang iba pang mga babae na halata namang binobola si Lolo Nel. "At siya nga pala, ipapakilala ko sa inyong bagong miyembro ng ating pamilya. Everyone, this is Arabella Domingo Villanueva, Casper's wife." Masayang pakilala sa kanya ni Lolo Nel. Pagkatapos, ay isa-isa rin itong ipinakilalang mga naroon. Pilit siyang ngumiti na mabaling na naman sa kanyang atensyon ng mga ito. "Ang play niya," sabi ng babaeng pinsan ni Casper. "Ano ka ba, iha?" Saway ng isang tiyahin nito. "Sadyang ganyan. Bagay na bagay siya kay Casper, hindi ba? Ano pa bang aasahan mo sa isang tulad niya?" Dugtong nito na halatang pasaring sumuyap siya kay Casper. Hindi ito nakatingin sa tiyahin nito, pero nakikita niyang nangangalit ang mga bagang nito. Noon pa lang inasiguro na niya na hindi ito kasundo ng mga kamag-anak nito. Inabot niya ang kamay nito na nasa ilalim ng lamesa at marahan yung pinisil. Napalingon to sa kanya. Bahagya niya itong initian at naipagpasalamat niya na bahagyang kumalma ang mukha nito. Hindi man ito gumanti ng ngiti, ay sapat na sa kanyang pagpisil nito sa kamay niya. "Magtigil ka nga, Karen," saway ni Lolo Nel sa matandang babae. "Ako ang pumili kay Bella bilang asawa ni Casper. Dahil alam kong siyang nababagay maging may bahay ng presidente ng kumpanyang pinaghirapan kong ipundar. Sa kanila ni Casper kung maaaring iatang ang tungkuling ituloy sa susunod pang henerasyon ang negosyo ng pamilya." Seryoso nang sabi ni Lolo Nel na nagpatahimik sa mga ito. Ngunit dahil sa sinabi nitong yon, ay mas lalong naging nakakailang ang pagkain nila. Aware na aware siya sa kakaibang tingin ng mga ito sa kanila ni Casper. Nang matapos kumain at magsipag-alaman ng mga ito, ay noo lang siya nakahinga na maluwag. Hindi na siya kinabahan kahit nang iwan siya ni Casper. Hindi inaya ito ni Lolo Nel sa isang panig at masinsinang kinausap. Inabala na lamang niyang sarili sa pagtingin sa magagandang gamit sa living room. Akala niya noon ay avid client lang ang Villanueva Furniture si Lolo Nel. Yun pala, ay ito mismo ang nagdisenyo niyon at pag-aari namang ito ang kumpanya. Napangiti siya na makita niyang isa sa panig ang maliliit na upuan at lamesa na gaya ng bigay ni Lolo Nel sa kanya noong maliit pa siya para sa dollhouse niya. "Mukhang aliw na aliw ka sa mga disenyo ko, iha." Mula sa likuran niya ay nagsalita si Lolo Nel. Ngumiti siya na makita niyang nakangiti rin ito. "Natatandaan ko po kasing lagi niyo akong binibigyan ng mga ganito kapag dinadalo niyo si Lola." Anya rito. "Nasaan ho si Casper?" Kausap ang assistant ko tungkol sa negosyo. Ang batang yun palaging trabahong inaasikaso at sa tingin ko ay kailangan niya ng bakasyon. "Hindi ka ba naman niya pinababayaan, Bella?" Tanong nito sa kanya. Marahas siyang napailing. Kahit naman kasi may pagka-workaholic si Casper, ay hindi naman niya naramdamang napapabayaan siya nito. Kahit marami ho siyang trabaho, hindi siya nakakaligtang umuwi bago mag alas 8. Maliban na lang kung may business dinner siyang hindi matanggihan. Kahit pa, dahil tuloy doon, ay inuuwi niya sa bahay ang mga trabaho niya, kaya hindi siya masyadong nakakatulog. Pero kahit ganoon, kahit kailan hindi ko naramdaman na napabayaan niya ako dahil sa trabaho. Anya rito, hindi nawala ang ngiti nito. "I'm glad to hear that from you, iha. Natutuwa akong malaman na maayos ang samahan niyo ni Casper.
Hindi ako napahiya sa lola mo na sa kanya kita ipinareha. Sabi nitong kumislap pa ang mga mata na maalala ang lola niya. Napangiti siya. Lolo Nel, ano ba tagang mayroon sa inyo ni Lola? Kahit noong bata pa ako, tuwing nakikita ko kayong dalawa nag-uusap, talo niyo pa si Papa at si Mama sa kaswitan. Pabirong sabi niya rito. Matagal na niyang gustong itanong rito ang tunay na kwento sa pagitan nito at ang Lola Mirabela niya. Sa pagkakaalam niya, ay pareho niyang maagang nabiyudo at nabiyuda ang mga ito. Noong una pa nga, ay inakala niya na tunay na lolo niya si Lolo Nel. Naging malambot ang ekspresyon sa mukha nito, at habang ang mga mata nito'y tila bumalik sa nakaraan, ay walang pagdadalawang isip na naikwento nito sa kanyang mga masasayang araw nito at ng lola niya. Nalaman niya na magkakapit-bahay raw ang pamilya ng mga ito, kaya lumaki at nagkaisip ang mga itong matalik na magkaibigan ng isa't isa. Hindi raw namalaya ni Lolo Nel na unti-unting nagiging mas malalim ang pagtingin nito kay Lola Mirabela, hanggang sa magising na lamang daw ito na inamin na nito sa sarili nito na mahal nito ang babae. Kaya lamang daw ay alam nito na hindi ganoon ang nararamdaman ni Lola Mirabela para dito. Hanggang sa magpakasal nga sa lolo niya ang lola niya, nang sumunod na taon daw ay ito naman ang nagpakasal. Dahil hindi na niya naabutan pa ang lolo niya na mamatay, bago pa man siya ipanganak ay hindi niya tuloy masabi kung sino mas bagay sa Lola Mira niya. Pero pansin niya na hanggang sa mga oras na yun, ay ito pa rin ang mahal ni Lolo Nel. Nang tanungin niya ito kung paano naman nakapag-asawa ito, ay sinabi nito na alam ng asawa nito ang tungkol sa damdamin nito para sa lola niya. Maging ang napangasawa rin naman daw kasi nito, ay iba ang mahal at napilitan lang din magpakasal dito. Nagtagal ang kasal namin dahil may magaganda kaming samahan. Sakto lang, pero hindi kami kontento. Kaya sana hindi magiging ganoon ang pagsasama niyo ni Casper. Nagpakasal man kayo nang hindi pa magkakilala, ay nararamdaman ko naman na bagay kayo sa isa't isa. Pagdating ng panahon, nararamdaman ko magiging maayos ang lahat para sa inyo. Sabi nito, hindi na lamang niya binanggit dito na nagkatotoo ng sinabi nito dahil mahal na niya si Casper. Naunahan lang siya ng hiya dahil hindi naman ganoon ang nararamdaman ni Casper para sa kanya. Pero may isang katanungan siyang matagal na niyang nais itanong na hindi niya napigilang itanong. Pero Lola Nel, bakit ako? Dahil lang ba wala kang maisip na kapalit na tulong mo sa pamilya namin? Kaya mo ako ipinakasal sa kanya? Ngumiti ito sa kanya. Dahil sa isang pangako